Char! Hello mga kababayan, this is Brian. You are watching again my vlog for our today's short episode. Today is Sunday, February 22 po. At ngayon po tayo ay nandito sa Dubrovnik Old Town para magpahinga. Tara mag-day off. O, samahan niyo ako sa ating day off for today. Ano yung mga kadalasan kong ginagawa dito kapag day off, kapag may free time ako, pag may energy ako. Ayan. So, papasok na ako ng Old Town, guys. Wait lang, upload ako. Ayan. Papakita ko sa inyo yung mga kadalas na ginagawa ko dito. But before that, tara muna dito sa may Dubrava. Sa mga matadeploy sa Nautica. Papakita ko sa inyo yung dapat yung i-expect dito. Ayan, sa mga matadeploy sa Nautica, guys. Oh, wala. Wala naman siya. Mamaya na tayo pupunta doon. Tara. So, punta muna tayo ng Old Town. Sisimba muna tayo. Tapos, ayun, paala kong gumawa ng another photographic in Amberloo, videographic in Amberloo. So, I will show you kung ano man yung magiging output. Tapos, kung ano man yung pwede ang ganda kapag-usapan natin sa ating vlog for today. Samahan nyo ako. Okay, but before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 14,000 subscribers. Thank you so much, guys. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa mga platforms na ginagawa natin. Yes. Okay. So lalakad lang ako sa loob ng Old Town, guys. And then simba muna. Tapos ayun, chika-chika tayo for today. Okay? See you later. So, walang misa. Nagdasal lang ako. Pinagdasal ko na lumabas na mga working permits ninyo, mga visas ninyo. Yeah. Kapit lang tayo, guys. Lalabas din yung mga hinihintay natin. Yes. Thank you, Lord, sa blessings. So, tara. Labas tayo. So, to be honest, guys, wala naman talaga akong balak lumabas. Pero, since, alam mo yun, wala naman akong ibang gagawin, kundi humilata lang sa bahay. So, gawin natin mas productive yung ating rest day today. Panghapon naman ako bukas. So, may time pa naman ako pahinga. Tsaka, susubukan ko gamitin yung camera ko. At masyado na siyang nilulumot sa bahay. May balak akong puntahan dito kasi di ba gumagawa rin ako ng mga very short reels sa IG. Kaya hina-highlight natin yung ibang part ng Dubrovnik Old Town. So pupuntahan natin yung port doon. And ayun, baka kumain din ako mamaya dito. Mag food trip tayo. Magsimula tayo mag low key, mag food vlog. Parang daming budget. Pero yun nga, ang bala ko kasi, kung gusto ko rin gawin yung ganong klaseng contents. Pero di naman every content is ganon. Kumbaga, in 1 week, siguro meron tayong 2 food vlog. Oo, kung makaya na natin everyday vlog, meron tayo, di ba? So, ayan. And ano pa ba? Basta, lahat ng pwede kong gawin ngayong araw na to, gagawin natin. Yeah. And, yun. Konting photography lang to, konti. So tara, lalakad na tayo. Let's go. Okay guys, so I decided ang ating first agenda ngayon ay ang papalipad lang ako ng mabilis ng drone sa Porporella. Port yan dito sa loob ng Dubrovnik Old Town. Yes, tapos konting picture lang, photoshoot lang ako, gano'n. Kasaya naman yung outfitan natin. Oh, black is perfect talaga everyday. Oo, perfect color natin yan, black. So, kamusta ang panahon dito? Malamig pa rin naman. Oo. Pati nga, sabi ko nga lagi sa live ko, guys, kung pumunta kayo dito ng mga March onwards, yes, I think enough na mga hoodie and sweaters. So, yun. Tapos, sulitin na lang din sa mga pagkain. Wala kayong comfort food natin pasalubong. And congratulations nga pala ulit sa mga
papunta na dito, nakuha na mga working permits and visas nila. Yeah, tignan nyo, di ba, ang ganda-ganda nyo. As in, ang ganda. Yeah. Hi. Ayan guys, so tayo po ay nakapagpalipad na ng drone. Yeah. Tapos na to. Actually, yung mga deals na ginagawa ko naman sa mga drone shots ko, mga 8 seconds lang naman. Oo. Pero yung clip, kailangan madami. Pero yung kada slide ng video ay sobrang bilis lang. Anyways, I hope maganda ang kalabasan ng ating video for today. Ayan. So, ang gamit ko lang po guys ay DJI Mini S2. Yes, yung talagang pang unang labas pa ng GoPro, ng DJI. And for me, kahit na maraming lumabas na mga bagong brand ng DJI drones, yeah, super duper worth it pa rin po ng drone na to for me. Yes, lahat ng mga gusto ko sa video ko ay nakukuha ng drone shots na to. Ng drone pala, sorry. And aside from that, very affordable. Yes, I don't know. I will try to put on the link guys kung saan kayo pwede mag-shop ng mga ganitong klaseng gadgets. Kung kayo ay nangangarap yung magiging, yung magpalipad ng drone, magiging drone pilot, diba? So, ayan, DJI Mini S2. Yeah. So, wala pa naman ako balak mag-upgrade ng drone. Yeah. Kasi so far is kontento naman ako sa result na nakukuha ko sa drone na to. Yun nga lang talaga, ang pinaka main challenging lang talaga sa akin kapag ginagamit ko itong drone na to is mabilis talaga siya ma-drain ng battery. Mabilis ma-lowbat. And I think it's very normal sa mga DJI drones na mabilis ma-lowbat. Lalo nasa ere. Tapos challenging din sa akin kapag papalipad ng drone ako nang ang drone ay yung hangin. Kasi nakakatakot dahil baka pahiri ng hangin. So dito siya nakalagay. May bumili ako sa Temu ng case niya kasama ng ating GoPro 11. Dito siya nakalagay. So yeah, ayan, DJI baka naman. Oo. Anyways, and then ang gamit ko sa pang-control is itong iPhone 14 Pro. Yeah, kalimitan din ito rin na ginagamit ko. Mobile photography talaga. But sabi ko nga kanina, dala ko rin ang aking, actually itong Canon ko kasi is outdated na. So pipilitin kong gamitin to ngayon. Titingnan ko kung kaya pa makakuha ng mga quality shots. Quality naman yung shots, pero kasi basta outdated na siya. Oo, nabili ko ata ito sa Pilipinas pa. Ano pa ata ako? Kakagraduate ko ata. Oo, ng college 2016. So gustuin ko man siyang ibenta, but may sentimental value kasi sa akin to. Since ito yung first ever camera ko, nung nabulat yung utak ko na gusto ko mag-photography. But yun nga, sabi ko nga sa inyo, diba, huwag kayo mag-i-skip ng ads. Matindi pa pangangailangan ko. Gusto ko rin mag-upgrade ng camera. So I hope na yung mga plano ko sa photography ay masuportahan nyo din. Ayan. So okay na tayo sa drone. Yeah. Ang next naman natin ay ilalabas natin ng ating camera while vlogging. And kukuha lang ako ng ilang shots. Di ko sure kung portrait ba or anything na pwede ko makuha dito. Ganun naman ako lagi, random. Kung hindi portrait is itong Dubrovnik Old Town. So tatry natin kung ano yung makukuha nito. At saka syempre yung photoshoot ko na din. Kasi sayang naman itong outfit natin. Kung hindi ma-flex. Yeah. So balikan ko kayo later guys. And then ayun, baka magkape-kape tayo kung kain-kain tayo mamaya. Okay, see you later. Guys, dito tayo sa main sa square ng Old Town. Ayan. Kung sa Zagreb Caballo, dito statue. Kumakain ako ng pizza margarita. Ha? Kung ano, Emlinar dyan, Pinoy ang ating attendant. So kuha pa ako ng ilang shots. Yeah. Gamit tong camera na to. Tapos photoshoot ko na rin syempre. Ganito lang. Normal lang. Talaga. Ito yung kadalasang ginagawa ko lang. Pag nagde-day off ako.
kapag nagpa-plan ako lumabas ng bahay. Kasi nakakabuti rin sa bahay. Kahit pa sabi natin paulit-ulit lang naman nakikita ko dito, iba pa rin din minsan yung lumalabas ka ng bahay, yung nahanginan ka talaga ng natural na hangin, hindi lang ng heater, di ba? Itong lugar na to, ayan, nakita nyo. Pag summer dyan, sikip, puro mga nagtitinda ng mga gulay, mga souvenirs, so, maybe mga last week ng March, yeah. Baka may mag-open na dito. Ang bala ko naman, pupunta ako ng Main Street. Yeah. Konting shoot lang tayo doon. Tapos, kung kakain na tayo, ano bang kakain natin? Ano ba? Kape-kape o pancake. Yan, try natin. Pampaginit para sa malamig na panahon. Yan na mga kalapati. Pakain lang ako guys ng pizza. Tapos, balik ulit tayo. Okay? Okay guys, ayan. Nasa ilang sulok-sulok tayo ng Old Town today. Kalakad-lakad lang ako. Siguro baka mamaya na ako kumain. Busog pa ako sa pizza. Yeah. Mostly ang mga shops dito sa Dubrovnik ay sarado pa. Yes. But ayan na siya guys. Tignan nyo. Yeah. Sarado pa. So, nagkalakad-lakad lang ako. Ano pwede kong magpuntahan dito. Yeah. Sa 4 years ko kasi dito. yun na talaga na pinupuntahan ko. Ito lang talaga Dubrovnik Old Town. Pero hindi nakakasawa, lalo na pag summer. Tingnan nyo, ghost town talaga. Para ka sa mag-picture dito. Yeah. Magpipicture lang ako dito sa saglit. Okay guys, we're down here sa Estrador. So, di yun na medyo magtatagal dito. Kasi nga, kumuha lang talaga ako ng pictures, tapos mga videos dito. Yeah. So, umuna ako sa bilip. Yeah, habang tayo ay nagpapahinga. Oo, bago tayo umuwi. Ayun. Wala lang, ganun lang talaga. Tapos uuwi nga ako, yun lang yung mangyayari sa day off ko. Wala naman pagbabago, pero yun lang, at least nakakuha ako ng mga ilang pictures and videos na pwede kong i-share sa social media ko. Yeah, thank you so much sa pagsama sa ating short vlog for today. Alam ko walang katuturan. Kasi guys, wala pa tayo mapupuntahan dito. Kasi nga most of the companies dito, mga restaurants, mga shops ay sarado every Sunday. Plus, hindi pa naman open yung season. So, sa Croatia, nag-open naman ang mga businesses dito na started at April. Yes. So, we will expect maybe last week ng March open na. And then, kapag nakapag-open na yon, yes, subukan natin gumawa ng mga food vlogs, basta kung ano yung pwede natin magawa during summer. Yeah, I'm excited na gumawa ng mga contents, tapos mas makita yung crowd. So, sa mga madadeploy dito, ayan, sa Dubrovnik, magbaon kayo ng sunblock. Kung pangarap din ninyo makapag-video dito, maging digital creator, go. Gawa ninyo ng mag-invest kayo ng mga camera, oo. Pero yun nga, kung magsisimula pa lang naman kayo, may magkasabi na hindi man nagmamato yung camera. But syempre, ako talaga, nagpunta talaga ako dito, ininvest ko talaga kagad yung camera. Kasi yung quality, tapos wala lang, ang ganda lang talaga, ang ganda sa feed, lalo sa Instagram ko. Natutuwa ako kapag nakikita ko yung feed ko is, oh my god, Europe na talaga siya. Yeah. So, wala na ako ibang gagawin dito guys. Ganun lang talaga ako mag day off. Tapos, kung hindi ako lumalabas ng bahay, nagla-live lang ako. So, mahaba yung oras ko today kasi paghapon naman ako. Di ko sure, baka 3 linggo pa ako panghapon. Gawa nga na nakabakasyon nga yung mga katrabaho ko sa panghapon. So, ako yung magre-relieve sa kanila sa hapon. Yeah. Alam niyo,
May mga nagsasabi na recently ang ginawa ko na vlog doon sa upgrade and downgrade ng trabaho ginagawa mo sa buhay mo. So, yun nga, 'di ba nabanggit ko nga dati na dati ako nagwo-work sa airport sa Pilipinas. Alam ko na grabe yung naging epekto ng pandemic sa atin. Yeah. But may mga nawalan ng buhay, may mga alam mo yun. Pero kahit ako rin naman, nawala din ako ng trabaho doon. Tapos, basta iba talaga yung epekto ng pandemic. Pero, hindi ako nagpapag-thank you na nagkaroon ng pandemic ha. Kung hindi ako na-retrench sa trabaho ko sa airport sa Pilipinas due to pandemic, okay, baka wala rin ako dito ngayon. Baka feel ko nasa airport pa rin ako ngayon. Sobrang hirap lumabas ng comfort zone mo. Naging comfort zone ko yung trabaho ko sa airport. Kasi nakuha ko yung seniority kahit wala namang position, yung pagiging luma mo. Tapos masaya. Sobrang saya magtrabaho sa airport, guys. Sobrang saya kasama ng mga katrabaho mo. Tapos basta iba. Tapos suot-suot mo yung uniform na gusto mong suot. And then nagsimula ako dito na parang after ng Pilipinas, nag-Qatar. So, doon ko talagang literal na na-question sa sarili ko na kung tama ba na tinanggap ko yung trabaho sa Qatar. Kasi kahit na mayroong trabaho na kaantay sa akin sa Pilipinas, pero alam mo yun, pinipilit ko doon ako sa Qatar nagkaroon ng doon ako sa point sa Qatar na sinusubukan ko ng mag-move on. Pero hindi ko talaga siya hindi ko kayang mag-move on kasi lagi ko iniisip yung ginagawa ko sa Pilipinas, namimiss ko kung hindi naman ako sobrang syala. Kumbaga yung klase ng buhay na meron ako sa Pilipinas noon. Diba? So, kaya hindi rin siguro ako nag-enjoy sa Qatar when it comes to trabaho. Kasi nga, yung nafe-feel ko. And then, nung nagpunta na ako dito ng Croatia, guys. Actually, sa unang sampa ko dito, talagang literal na pinaramdam sa akin ng Croatia na yung pinakakabababaan ng buhay mo. Mafe-feel ko na, oo, na umiiyak na ako, nalulungkot na ako, di ko na kaya, ganon. Pero tumagal ako ng mag-4 na taon dito. And I hope na proud sa akin yung parents ko. Ako, proud ako sa sarili ko na natagalan ko, nairaos ko yung adjustments, language, trabaho. Yeah, masaya dito sa Croatia, guys. Pero yun nga, ayokong i-invalidate yung mga nafe-feel ng ibang tao. May mga, alam mo yun, may hindi pinapalad, ba? Pero marami pa rin yung naging masaya yung buhay, yung kwento, patuloy yung kwento. At the same time, patuloy na umaangat sa buhay. So, kayo guys, lalo na sa mga first time na mag-abroad, ayan, and lumabas kayo ng comfort zone yung pamunta ng Croatia. Normal na ma-frustrate tayo. Daanan natin yung pag-iyak, yung lungkot, yung homesickness. Pero lagi yung tatandaan, nagpa-vlog ako, te. Sama ka sa vlog ko. Halika na, te. Mag-hi ka lang. Parang aroma, guys. Ayan. Halika dito. 2 minutes lang. Kasi kami, mayroon ako kinakwato sa kanila, te. Guys, from aroma pala, si Sex Bomb Cheche. Hindi nakapag-sharo ka na naman ng Nag-aroma dyan, natadating sa March. Or Ayan. April. Ay, this Lapit year ka dito pala. sa akin. Sige. Kasi te, nag-open ako sa kanila patungkol sa realizations mo sa buhay sa paglabas mo ng comfort zone. May mga magkasabi na nag-downgrade ang trabaho dito, Nag-ano? downgrade ang level ng buhay. Kumbaga, ang syala-syala ng trabaho mo sa Pilipinas, sa trabaho, pero dito, parang nafe-feel mo minsan na kung tama ba, kinakasya mo yung decision mo, kung tama ba pumunta ka dito. Anong say mo sa ikaw, Tech, sa experience mo? Oo. Hindi naman. As a production operator, 6 years ako leader. Ay, hindi. 6 years din ako sa... Saan ka galing? Sa atin? From Pinas ako. Yes. Premier? Oo, premier din. Hindi naman. Okay lang ako. Kasi Uy, syempre, pangarap ko yung
naging trabaho ko ngayon. Gusto ko yung customer service. Mm-mm. Para Kamusta mapagod ka naman dito? Ay, okay na okay. Sobrang okay. Oo nga eh. Pero maswerte kayo kasi kahit winter open pa rin yung shop ninyo. Pero malalocate ng summer. Oo, maano ulit kami. Islands ulit kami. Ano, sama si Ivana. Hindi namin sure kasi sabi, reshuffle kami. So, kaming 5. Hahawak ulit kami ng shop. Hindi namin alam kung saan ulit kami ilalagay. Ganon. Pero ano na kami, mas okay yung trabaho namin ngayon. Kasi yearly, di ba? Ay, 2 years na nga pa rin hindi na. Kasi ang dami raw na hire sa Pilipinas. Nag-live ako kanina sa 150 daw. TikTok. So ano yung ma-advise mo sa kanila? Kasi si Jen, kung TikTok ka man, hope mo mo to. Sabi niya sa akin, kung sir, pa makakalis ba ako, aroma? Makakaalis pa? Oo naman, makakaalis ako. May working permit ka na makakaalis ka. Te, Oo. 7 months ako nag-antay ng working permit ko. Magtiyaga lang kayo makakaalis kayo. Promise makakaalis kayo. At saka pagdating nyo doon, syempre huwag kayo mag-expect. Yung ano lang yung in-explain sa inyo dyan sa Pinas, yun na expect. Ganun lang. Para hindi masaktan. Makakaalis na yun guys, ha? Si Jen, TikTok, shout out sa Jen sa TikTok. Pitos lang naantay niya. Sir, makakaalis ba ako? Oo, makakaalis ka na! Pidos na lang pala. Jen, tanda ko na si Jen, Kakapangulit. Kaya na-upload. YouTube to, kasi sa TikTok ako nag-live. Okay lang yan, Pero, hopefully sa summer, makapag-food vlog tayo together. Ay, oo yan. Kaso lang kami sa summer. Mali mo naman. Diba? Ano? Kahit isang beses lang tayo nila Ivana. Yan kami natin ba? Tapos sipod. Bago kayo umalis. Tapos sipod na ngayon. vlog. Seafood meron tayo sa may Square. Pwede yung kati ba ito mamamatay? Hindi pwede. Huwag kang mag-alala. Ako bahala kay Ivana. Oo. Ganun siya, guys. Kaya sobrang mahal na mahal ko yung mga taga-aroma. Kasi in the first place, wala naman ako nakita sa kanila, guys. Wala talaga. Si Ivana nga tumagal lang naman sa akin niya, pero wala rin naman kwenta kaibigan. Ano tayo kayo mo yun lang yun. Hindi ako galing sa mga ganyan mga ano. Kasi first pa to? Gaano ka lang yung bahay mo sa to work? 30 minutes. Lakad? Lakad lang. Oh, yun ha. Normal ako mga pagwalalakad. Hagdan pa. Oo, dito yung 30 minutes nila sa kanila. 5 minutes lang daw yun. Pero sa atin, 30. Oo, makakaalis kayo guys ha. Oo, yung isipin kayo makakaalis. Lalo Ako, kung nagantay ako. Ako na lang yung walang working permit. 80 kami. Tapos ako lang yung walang working permit. ay, ganun. Oo, umiyak na ako. Tapos, nakaalis pa rin ako. Nauna pa ako sa kanila. Nauna sila nagka-working permit. Nauna pa ako sa kanila. Umalis. O diba? Mag, Basta, ano na ako, 2 years na ako Dito? sa Croatia. 2 years na ako sa Aroma. Oo. Sino man yun sa mga Aroma dyan? Pagkita-kita tayo. galingan nyo lang. Sino mo? Yung kinakain niya ngayon. Ito yung Aroma. Ayan. Diba? Kaya, pero kami, di kami makahingi. Kasi naman, wala talaga akong mahita sa kanila, guys. Oo. Again, ha? Yun lang, ayoko na pahabaan yung vlog na to. Basta, daanan nyo lang yung process ng buhay nyo, guys. Daanan nyo lang yung mga pinag-aantay sa inyo. Daanan nyo lang yung frustration sa buhay. Eventually, pag dumating na hinihintay ninyo, mabilis na yan. Hindi na mamamalay na ang layo-layo na pala nakarating. Vlog ko. Pero mo yung itsura. Ha? Yun lang yan. Tama. Kaka-out ko lang sa trabaho. Nalamig ka pa rin ba? Oo. Hindi. Hindi naman natuan. Kako. Gusto ko din maganyan. Charas. Tama. Aanuhin na kita. Bumili ka na ng ganito ng camera mo. Mag-vlog na rin kayo sa Aroma. Mga daily scoop ninyo, flavor everyday. Ay, baka. Anyways, guys, wala na kasi kumahit sa babaeng to. Yun nga natin sa ano. O, sige, ikat ka ha. Bibig pa ako. Oo. Ano Mga dinal. Uy, nagkasyaon. Sige na. So yun lang, ayoko na paabaan yung vlog na to. So sana nag-enjoy kayo sa short vlog natin for today. If you have any more questions or suggestions, comment nyo lang. Maalala nyo, yan ang ating maging short content sa ating next vlog. So yun nga, naglo-look forward ako sa isang food vlog namin nila Ivana at saka with Aroma. Kasi malalapit sila sa puso ko. Ang ating mga sex bomb girls dito sa Dubrovnik, Croatia. Again guys, good luck sa mga nag-aantay ng mga working permits ng visas. I hope na makita-kita po tayong lahat dito sa Croatia. So for today guys, see you soon on my next vlog. Anong magagawa?